Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi pa napag-uusapan ng 4 House panels ang issue ng asylum application ni Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng nakalipas na administrasyon. Ngunit nanindigan si House Quadruple Committee o Quadcom Overall Chairperson Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na hindi biktima ng political persecution si Roque. We're not persecuting him. In the first place, he's not a very important political figure. No, the only reason why he's not attending the hearings is because he actually, in an open hearing, promised to submit documents to disprove the allegations against him. Maraming siyang pinangakong dokumento nung hindi siya nakapag-submit, saka siya umalis. No? At hindi ko alam bakit niya naisip na this is all political persecution. No? Dahil nung una pa naman siya maingay, di sana kung hindi pa siya nakakalis, kung pinersecute siya, matagal na siya na-persecute. Kasalukuyang may arrest at detention order ang Kamara laban sa abogado dahil sa pagtanggi nitong makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Quadcom sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Gayunman, isa ng asylum seeker ngayon sa the Netherlands ang abogado. Unang sinabi ni Roque, hindi na siya madedeport pabalik ng Pilipinas. Ito ay hanggat hindi natatapos ang proseso ng kanyang aplikasyon para sa asylum. Kamusta kayo dito? Okay, I am now a bona fide asylum seeker. So I now have the right to non-refuma. Hindi na ako magpapa-report pabalik ng Pilipinas hanggang hindi matapos yung aking aplikasyon. And ang process ng application takes about 1.5 years. So dito naman na kayo. Dito na muna ako. Wala nang tago-tago, kaya nga nung pumirma ako nung aking asylum application, napaluha talaga ako, napakagulgul. Kasi sabi ko, first time in 6.5 months, din ako nagtatago sa mga bank. But Attorney Roque, nakausap niyo po ba si ex-President Duterte recently? Hindi pa nga. I've not had the occasion, and I'm hoping to still have that occasion because there's still a pending issue now. The final composition of the team, but that decision will rest on the President. Kahapon may kasama kayo na Vice President. Ano sa'yo lakad? Okay naman. Si VP is in high spirits. Siyempre, sabi pagsubok kay VP and dahil kaisa-isang kweldahan siya yung nag-aalaga dito si Presidente. There's the burden of taking care of him and then burden of taking care of what's happening in the Philippines and of course, burden of being Vice President. Attorney, alam mo, parang kahapon yung mga taga-suporta, they were surprised nung nakita nila yung maleta na nilabas from the facility and all. Ano po ba yung mga laman ng mga yon? Would you know? Ang sabi lang naman ni VP is ito yung mga extra gamit ni Presidente na hindi nakasya dun sa kanyang kumbaga room. No? So they wanted to make more room for him. Oh, I see. Hindi pala siya yung mga dala galing ng Pilipinas. Hindi naman. No. Okay. What's your birthday message for the President? Though sinabi niyo na yan kanina. Sinabi ko na kanina. Well, my birthday is that it's really more of an expression of gratitude dahil talaga binigyan natin ng Presidente ang pag-asa ng Pilipinas na sa lahat ng pagsusubok natin ay meron pa rin mga maninilbihan para sa bayan at hindi para magpasasa sa kanilang mga sarili. May hamon naman ang isang makabayan black lawmaker kay Roque. Mars, umuwi ka na. Harapin mo dito yung kaso ng magtago sa saya ng mga Duterte. Huwag mong gawin yung Netherlands na susulingan mo. No? Kaya talagang ang payo ko sa kanya, tigilan niya na yung mga kung ano mga daldal niya na hindi naman makakabuti sa kanya. Plano na rin ang Makabayan Bloc na harangin ang asylum petition nito. Posibleng harangin ng palasyo ang aplikasyon ni Harry Roque ng political asylum sa the Netherlands kung may ilalabas na warrant of arrest ang Korte Suprema
Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Aba, nakikita nyo si dating Secretary Harry Roque? Oh. Aba, nagtandem dun kay Maharlika partner. Oh. Kinakantsa yung Malacanang, yung presidente. Kung ano nung pinagagawa doon sa dahil. Kasi nagsama na sila doon. Tsaka si Secretary Roque ngayon, kung ano nung pinagsasabi. Dahil, kumbaga, parang free na siya, hindi siya nagtatago, Yusek. Yan ba'y binibigyan ng atensyon ng Malacanang o dead macology? Manigas kayo? Napansin-pansin po ba yung mga ikinikilos ni Atty. Harry Roque? Maka mapansin siya kung yung mga ikinikilos niya nakakahiya para sa Pilipinas. Pero sa pananaw po ng Pangulo, hindi naman po siya pinapansin. Kahit ano pong gawin niya siguro, maliban lang kung gagawa na talaga siya ng illegal, kaya lang siya po yung nasa ibang bansa. Ayun. Pero ang feeling niya daw po, dead ma lang, sabi ng Pangulo. Sa totoo po, ang Pangulo po kasi tutok po talaga. Oo. Para sa projects po, sa mga programa po ng gobyerno, hindi po, sabi ko nga po, hindi po napipiko ng Pangulo sa ganyan. Basta wag lang po lalabag sa batas. Ayun. Okay. That's good. Sige. Hindi po ba siya ay considered as isang fugitive? Pero ang feeling po ni Harry Roque, hindi. Kasi nakapag-apply na ako. The mere fact na nag-apply ako, protektado na ako ng ICC. Ano ang reaction? Ng the Netherlands. The Netherlands. Ano po ang reaksyon ng pamahalaan doon? Kasi maraming nagtatatwa. Bakit ando doon yan, rumarampa doon, samantalang wanted marampa talaga? Model? Sorry, for lack of a better term. Sorry. Pero parang gano'n na, parang tinatatwa lang niya ang mga batas natin, parang bagkus nagyayabang pa kasi ando doon siya yun nga po, kasi ngayon po, as we speak, wala po tayong alam kung meron na pong naisampang kaso sa kanya sa korte. Kasi yung kaso ng human trafficking ay pending pa po sa DOJ. So yung order of arrest naman po sa kanya ay in-issue po ito ng House. So hindi po siya legally, hindi po siya matukonsider na fugitive. Kasi pag fugitive po, dapat na charge na at tumakbo siya. Okay. So ngayon, tinakbuhan lang naman po niya yung mga supposed to be dokumento na kanyang isusumite sa House of Representatives na mukhang hindi po niya ma-explain kahit siya po yung nagboluntaryong magsabi nito. Yung po yung tinakbuhan niya. Sabi nga po natin, kung kaya naman po niya i-explain yun, ba't kailangan niyang takbuhan? Wala namang political persecution doon sa mga hinihingi sa kanya mga dokumento like SALN, BIR, extrajudicial settlement of estate. Patungkol sa ari-arian ng kanyang auntie. Siya naman po yung nagboluntaryo lahat ng information na yon sa Quadcom. So ano po yung sasabihin niya political persecution kung hindi naman siya tinataniman ng ebidensya? Ayan. Lahat naman po ng ebidensyang nakuha sa kanya ay admitted niya. Ang Pilipinas ba'y haharangin ang application for asylum ni former Secretary Harry Roque? Kapag ka po, ang sabi po ng DFA, kapag ka po tayo ay inutusan na mag-komento patungkol sa nasabi kanyang aplikasyon, sasagutin po yun at patutunayan po talagang walang political persecution. At sabi nga natin, siya po ang may obligasyon na ipakita na may well-founded fear of political persecution. So paano niya mapapatunayan yun on his part kung makikita naman sa records ng Pilipinas, ng gobyerno natin, na hinihingi lang naman sa kanya yung mga dokumento na siya na mismo ang nagsabi. So, walang political persecution doon. At makikita naman po siguro ng gobyerno ng Netherlands na tayo po ay sumusunod lamang sa naaayon sa batas. Kapag po may warrant of arrest na. Kapag may warrant of arrest na po yan na inisyu ng court, ay pwede na rin po tayo makipagtulungan sa Interpol. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.